Grabe mga ka-dreamers, ang mayonnaise pala ay gawa lamang sa maraming mantika at itlog. Kaya naman panigurado ako na kapag napanood nyo nga ito ay hindi na kayo bibili ng mayonnaise at gagawa na lamang. Dahil ang kailangan mo nga lamang na gamit dito ay electric mixer para makagawa talaga ng masarap na mayonnaise. Sobrang namangha nga talaga ako rito sapagkat akala ko napakahirap gumawa ng mayonnaise ay madali lamang pala. Dahil ito ngang napanood ko within seconds nagawa na niya ang mayonnaise. Kaya naman inihanda ko na nga itong mga ingredients para gumawa na rin ako ng DIY na mayonnaise. Sapagkat nais ko nga subukan kung legit nga ba talaga ang napanood ko. So yan mga ka-dreamers, ngayon nga igagawa ko ng DIY na mayonnaise. Grabe, ganito lamang pala gumawa ng mayonnaise. Akala ko napakahirap. So yan, sa paggawa pala ng mayonnaise, kailangan ng vegetable oil. Vegetable oil. So yan, kailangan din natin ng mustard. Ang lemon. Gagamit din ako rito ng 2 eggs. So yan. Gagawa ko ngayon ng DIY na mayonnaise. Grabe, ganito lamang pala gumawa ng mayonnaise. Kala ko napakahirap. So yan, una nating gagawin, kulang pala. Charot. So yan, una kong gagawin, maglalagay ako ng mantika. Kasi yung napanood ko nga, grabe yung palang mayonnaise. Pangunahing palang ingredients nun ay itlog lamang at saka mantika. Yan, itlog lamang at mantika ang pinakapangunahing ingredients sa paggawa raw ng mayonnaise. Subukan natin kung legit nga ba talaga yun mga ka-dreamers. Ang aking gagamitin ay vegetable oil. Vegetable? So, yan. Yung nakita ko mga ka-dreamers, napakarami niyang mantika na inilagay. Maglagay rin ako ng marami. Yun. Yan. Ilahat ko na to. Yan. Yung nakita ko kasunod niyang inilagay ay yan, itlog. Okay, maglagay na ako. Okay. Lagay ko lang ha. So yan. Masarap na mayonnaise. Mantika lamang pala yun, tapos itlog. Mga ka-dreamers, wala ako nung electric mixer. Ang gagamitin ko na lamang ay hand mixer. You just need to push. Push! So yan. Subukan natin. Yan. Diba? Ganyan lamang daw yun. Yan. Okay. So yan mga ka-dreamers, dahil nahalo ko na nga ito ng kaunti, mamaya ko na ipagpapatuloy, maglalagay muna ako ng mustard. Yun. Yung pala yung ano nito. Yung para pala siyang inilalagay sa ano, yung ito palang mustard, yung palang nilalagay sa burger. Yan, maglagay ako mga ka-dreamers. Yan. Okay. After nyan, maglalagay na rin ako ng isang buo ng lemon. Pigaan ko lang ha. Yan. Okay na siguro to, haluin ko na. Hindi ko na ilalagay yung kalahati kasi nalaglag. Sana makagawa ko ng mayonnaise. Mangalay siya. Sana hindi mabasag yung bote. Kasi na talagang naano siya. Nalapot naman na siya. And kailangan talaga natin makuha yung consistency. So yan. Lagyan ko na rin mga ka-dreamers ng kaunting asin. Kasi na panood ko, naglalagay din ng kaunting asin. Yan. And pagpatuloy ko na ulit ang pag-mix. Kapag talaga legit ito mga ka-dreamers, grabe, hindi na kayo bibili ng mayonnaise kasi gagawa na lamang kayo. Nagbarulong, paano pala decision? Gagawa na lamang kayo. Mga ka-dreamers, dahil medyo mataas nga itong aking mixing bowl, tapos medyo maikli itong aking ginamit nga na mixer na to, ito namang malaki ang gagamitin ko para comfortable. Comfortable? So yan, para komportable. So yan mga ka-dreamers, after nga ng ilang minuto na pag-mimix nga rito, ito pa rin yun. Ito pa rin yun. Wala pa ako nakikitang changes. Yo! Yo, ang sumuko ay yung ano. Sumusuko na yung aking nabili nga na panghalo na ito. Yun. Grabe susuko. Hanggang sumuko. Yung napanood ko naman, talaga naman pagkababa niya lamang noong mixer, ginano lamang, nakailan lamang siyang ganun, bigla agad nag-transform yung mantika at itlog into mayonnaise. Pero itong sa aking case nga, inaabot na ako ng ilang minutong ka-mimix pero hindi pa siya nagiging mayonnaise. Pero mabango siya ha. Tikman ko. Titikman ko lang ha. Okay. Hindi naman lasang mayonnaise. Hindi talaga siya lasang mayonnaise. Bakit ganun? Di ba yung mayonnaise napakasarap? Ito parang maalat.
Ang pangit na lasa. Mabango siya. And hindi ko talaga gusto yung lasa niya. Pero parang, di ba yung mayonnaise may pagka-maasim? Maasim naman. Pero hindi pa talaga. Pero malapit na siya sa pagiging mayonnaise. Pero parang malapit. Malayo na malapit. Alam niyo yun? Iba. One more daw? Baka mamaya ano? Hindi talaga. Sobrang mamantika. Tapos medyo maasim na maalat. Iba talaga mga ka-dreamers. Oh! 49,500! I won! 83,100. Ngayon mga ka-dreamers, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng napakalaki rito kay PH Pasay. Nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag nyo kalimutan mag-screenshot sapagkat mamimigay ako ngayon sa GCash. So yan, maglaro ako ngayon dito kay Super Ace. Play! Ito yung pinakamaganda scatter agad sapagkat may 10 spins siya mga ka-dreamers. 400 na agad oh. O yan yung scatter na sinasabi ko. Napakaganda niyan dito kay PH Pasay. Play! 800 agad. Oh, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 4,000. 2, 4. 1, 2. 2, 4. Oh, 49,500. 5,000. 10,000. 1,000. Grabe! Tingnan niyo mga ka-dreamers. Look at this. I won 83,100. Ang akin lang tinaya, 200 pesos. Oh, di ba napakadali lamang talaga kumita rito kay PH Pasay. Kaya kung nais nyo rin kumita mga ka-dreamers, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-screenshot at ilagay sa comment section sapagkat mamimigay ako sapagkat nanalo nga ako. Ang daming sapagkat pero dahil ako'y tuwang-tuwa, mag-register at mag-deposit na kayo. Yun lang.